Ayan. Thank you, Lori. Good morning po sa inyong lahat. Thank you for being with us. So, amazing morning po sa ating lahat. So, another very interesting topic ang pag-uusapan natin ngayon. Dali. Ayan. Okay. So, ang title ng ating topic ay pinamagatang Understanding the Body's Self-Defense. So, mahalaga po ito kasi kailangan maintindihan natin ano ba ang kahalagahan at paano nga ba ginagampanan ng ating resistensya ang pagpapanatili no na healthy at maganda ang ating kalusugan. So para alam natin paano siya alagaan. Okay? Sige. Pero bago 'yan, especially sa mga first timers, next slide, magpapakilala po muna ako. So, ako nga po pala si Coach Doc Eric Herrera, isa po akong internist, pulmonologist. So, we met Herbalife 2014 and ganyan po ang katawan ko. Alam nyo, bilang isang doktor, okay naman. Kaso ang downside nun is minsan hindi kami nakakakain on time. And kung makakain on time naman, kung magkaroon kami ng pagkakataon na makakain, minsan hindi na mahalaga kung masustansya ba ito, healthy ba ito. Ang mahalaga lang sa amin, mabusog kami kasi nagmamadali kami. So, parati kaming on the go. Buti na lang, meron palang solusyon. Along the way, that year, na-meet namin ng Herbalife na pwede pa rin pala na kahit sa isang tao na busy na kagaya ko, pwede pa rin pala na hindi mabaliwala ang nutrition na binibigay natin sa katawan. Napakadali lang timplahin ng ating aloe tea at shake. At dahil yun nga po, ginawa ko siyang breakfast every morning namin mag-asawa at ng aming pamilya. I lost a total of 20 pounds at 4 inches sa aking waistline. At alam nyo ba, since 2014 hanggang ngayon, na yearly, very exciting at yung papadating na transformation sa ating company. Napakarami nilang advancement and napakarami nilang anong tawag dito, changes na ginagawa. All because of they wanted to provide us with the best nutrition possible. Kaya wag po kayong mawawala no doon sa mga events na nabanggit natin kanina. See you around. Okay? Next slide. So, pag-usapan natin, ano nga po ba ang tinatawag na immune system? So, ibig sabihin nga po, ito po yung resistensya natin na ito po yung sistema. Ibig sabihin, meron po siyang sistema na ginagamit na kung saan ang ating katawan ay nilalabanan ang iba't ibang klaseng infeksyon. So, ang ating immune system, ito po ay collection ng iba't ibang klase ng cells at protina ng ating katawan. At ito po ay nag-uusap-usap sila. Pinaplano nila maigi kung paano nila mapapagtagumpayan ang isang atake mula sa kalaban. At ang ating immune system, alam nyo ba, ito po ay humahawak ng napakalaking database, no? Mas marami pa dun sa mga laman ng mga computer natin at mga cellphone natin na kung saan nakatala po doon yung mga infeksyon na nagkaroon na tayo at para gagamitin nila ito na reference in case na ma-encounter natin ulit in the future itong infection na to para alam ng ating katawan kung paano siya lalabanan. Next slide. So basically, yun po ang tatlong bagay na ginagawa ng ating immune system. Pero mas marami pa po doon ang kanyang ginagawa. So sino nga ba yung kalaban na tinutukoy? At araw-araw, minuminuto, segundo, sinusubukang pagtagumpayan ng ating resistensya. Nandyan po dyan ang mga bakterya, napakarami po niyan, ang mga virus, ang mga parasite, at ang mga fungus na makikita natin anywhere sa ating environment na kung mahina-hina ang ating resistensya ay iti-take advantage po nila yung opportunity
para makapaminsala sa ating katawan. Okay, next slide. So, ang ating immune system po ay sabi ko nga po, ito ay sistema. Makikita po ito sa iba't ibang parte ng ating katawan, sa ating mga lymph nodes o yung mga kulani, appendix, meron din sa bone marrow, ang ating tonsils, ang thymus, lymph, at yung mga Peyer's patches na makikita po natin sa ating intestine. At alam niyo ba, ang pinakamalaking parte ng ating immune system, ayan, nakalagay po dyan, approximately 70% ay makikita sa ating bituka. Kaya nga po, ito yung dapat minomonitor din natin yung pagkain natin at paano ito ginagamit ng ating katawan. Kaya mahalaga, dapat nagko-consume tayo ng well-balanced diet, mayaman sa vitamins, minerals, and nutrients. Next slide. Dahil yung pagkain natin ay malaki po ang effect niyan doon sa ating resistensya. So, pag sinabi pong immunity, pwede po natin siyang hatiin sa dalawang klase. Yung innate at yung adaptive. Ibig sabihin po ng innate, ibig sabihin, andyan na po, no? Naka-standby na po yung ating first line, no, ng depensa at yung second line. So pag sinabing first line, ano ba 'yon? Syempre yung balat natin. First bakod na po 'yan, first barrier na 'yan natin para hindi na pumasok sa ating katawan. Ngayon, kung sakali po na magkaroon tayo ng galos, magkaroon tayo ng sugat, ang susunod na barrier po ay yung mucous membranes. Secretions ng skin, example po niyan, yung mga pawis, secretions ng mga mucous membrane, ay mga example din po ng first line. Kasi itong secretions na to ay tinatrap po niya. Pwede yung mga mikrobyo doon sa mga alikabok at ginagawa, sinisinga natin, no? Minsan, para kasi to get rid of that. The second line of defense, once nakapasok po sa ating sistema, nandyan po yung iba't ibang klaseng cells na nabanggit po kanina. May mga macrophages, phagocytes, ayan, iba-iba po. Depende, kumbaga, kanya-kanya sila ng specialty. 'Di ba? Halimbawa po sa mga Army, 'di ba? Merong Scout Ranger, merong Navy, merong Air Force. So, iba-iba sila ng specialty kasi depende kung ano yung kalaban na kailangan nilang atakihin. Nasa himpapawid ba, nasa dagat, nasa lupa. So, ganun din yung ating mga cells. Kanya-kanya silang specialty. At yung adaptive naman po, ito yung after 1 to 7 days, dito po siya nagiging active. At kasama po ito na yung mga specific, ito na yung mga specialized. Ibig sabihin, na-encounter na po natin ito at this time, sasalang sila ulit, no? Sa pangalawang giyera at this time, mas malakas po sila. No? Kasi trained, very well trained po ito, mga third line of defense natin. Okay? Next slide. So, paano nga ba gumagana ang immune system? So, papakita ko po sa inyo. For example, ito po yung nasa taas po. Ito po yung balat natin, no? Yung nasa ibabaw. At for example, tayo po ay aksidente na sundot ng stick o halimbawa toothpick na kung saan nasira po yung balat natin. At yung dulo ng stick or toothpick na yon pumasok po, no? Sumuot dun sa balat natin. E kung madumi po yon at may mikrobyo, once na nagkaroon po ng signal ang ating immune system na nagsisirculate po sa ating dugo, once na nagkaroon ng signal, raradyohan niya po yung ating mga ibang cells na merong kalaban, may intruder dito sa area na ito. Tatawagin niya po yon kung kaya magtutulong-tulong po sila. Makikita nyo yung mga violet, no? Makikita nyo, from doon po sa bloodstream, doon sa blood vessel natin, sumusuot sila, sinisiksik nila yung sarili nila, lumalabas po sila at pupunta sila sa area kung saan sila kailangan para patayin yung mikrobyo para hindi na po makapaminsala. So, kino-corner nila, no? Kino-corner nila yung mikrobyo para hanggang ganun na lang po. So, doon pa lang po sa area,
local problem, kinoconcentrate na nila yung problema. Sige, next slide. So, pag-usapan natin, ito mahalaga po, malaman ninyo. May epekto ba yung kinakain natin, yung nutrition na binibigay natin sa ating katawan at yung resistensya na magagawa natin or resistensya na gusto nating i-develop sa katawan natin. Nutrition, when it comes to nutrition, yung kinakain natin, syempre yung environment din natin, syempre yung oras ng tulog natin. Are we getting enough sleep? Ano pa? Siyempre, yung physical activity, lahat po ito may effect sa ating resistensya. Sige, next. So, basic lang po dahil itong mga activities na ito, siya po ang bubuo, siya po ang gagawa ng blueprint ng ating microbiome. Ang microbiome po, ito po ay iba sa bawat tao. Ang microbiome ko ay iba sa microbiome ni Lori, iba sa microbiome ni Ate Cecil, iba sa microbiome ng aking asawa. Iba-iba po tayo ng blueprint. Ang microbiome po ay ito po ang koleksyon ng iba't ibang microorganisms na naturally makikita sa ating katawan at nasa loob natin ito. So, depende po ito sa lifestyle natin. Depende po ito sa environment na kinagisnan natin. Kaya ang mahalaga po, i-maintain natin ang mahalagang microbiome sa ating katawan. Next slide. So, ano nga ba? Ito na po. Kung tatanungin, may epekta ba ang immune system sa ating nutrition? Meron po. Pag-usapan po natin yung mga tao na gustong magbawas ng timbang halimbawa. At dahil gusto nilang magbawas ng timbang, hindi sila guided ng coach or wala silang idea about nutrition, ang ginagawa lang nila, ang focus nila, magbawas ng timbang, magbawas ng timbang. So ang gagawin nila, magpapapayat sila, hindi sila kakain, mag-i-skip sila ng certain meal or mahabang time hindi sila kakain. Anong mangyayari? Magkakaroon po sila ng malnourishment. Ibig sabihin, ang katawan nila hindi nakakakuha ng enough na sustansya, enough na nutrients na kailangan yan. Kumbaga, sumobra ng kaltas yung may katawan. So ano ang pwedeng mangyari? Dahil sa malnourishment, ang immune system ng taong ito ay pwedeng mag-shutdown. So ang gusto lang naman niya ay pumayat. Yun lang naman. Pero dahil sumobra or hindi guided yung kanyang ginagawa na pagpapapayat, ano po ang nangyari? Imbis na mapabuti, lalong napahamak dahil pwede siyang magkasakit, no? Pwedeng mag-shutdown yung katawan niya. Okay? Ganon din naman po doon sa mga tao na walang control or parang hindi nila alintana, no? Yung nutrition intake nila. Ang tendency ay nagiging overweight sila, nagiging obese, at nagkukulang din sila halimbawa ng physical activity. No? Ano ang nangyayari? Itong pagiging overweight at pagiging obese ng tao na ito, nagiging dahilan po ito para maging overactive ang kanilang immune system. Ano pa? Nagiging dahilan ito yung obesity dahil nagkakaroon po ng maraming fat cells sa kanyang katawan. Ang fat cells ay precursor, leads to inflammation sa katawan. At ang inflammation po na ito can lead to different illnesses or iba't ibang sakit. So mahalaga po, kaya i-watch out natin ang ating nutrition in our daily life to prevent being categorized to these extremes, yung malnourished at yung pagiging overweight at yung obese para balanse po ang ating nutrition, balanse ang ating immune system. Next slide. So, ano nga ba ang mga essential nutrients na kailangan para mapalakas natin ang ating resistensya? Number one, protein. So, ang protein po, ito ang building blocks, no, ng ating katawan. Ito rin po ay mahalagang component
sa mga, kumbaga, secret recipe, secret ingredient para mabuo yung immune system natin, para mag-function siya ng maayos. At saan natin makukuha itong mga proteins? Nandyan po yan sa ating mga products. Choose only good sources, healthy sources of protein. Marami pong sources ng protein. Pero if it is best that we give our body the best sources of protein. Number two, vitamins and phytonutrients. Opo, kumakain tayo, pero ito pong mga pagkain natin ay hindi enough. Excuse me, hindi enough yung mga nutrients, hindi enough yung mga vitamins na present sa mga pagkain nito. Kasi as we handle this food, nababawasan po yung sustansya. So anong kailangan natin? Kailangan natin ng add-on. Kailangan natin ng supplements, no? Para punuan yung mga pagkukulang na nakikita natin sa mga pagkain na to. At ito po ang purpose ng ating mga supplements para punuan yung mga pagkukulang na yun. Number three, nandyan po ang probiotics at ang prebiotics. Itong dalawa po ito ang pagkain, no, ng ating immune system. Kumbaga raw material po ito para sila mas maging malakas at mapagtagumpayan yung mga insulto, yung mga kalaban na umaatake sa kanila. At nabanggit ko po kanina, all about inflammation, especially sa mga overweight at mga obese. Nandiyan po ang omega-3 fatty acids na sinasabi base sa mga pag-aaral, may say po siya when it comes to inflammation kasi sinasabi nila ang omega-3 fatty acid kagaya ng ating Herbalife Life is anti-inflammatory. So kung may inflammation, anything around our body, makakatulong po ang ating omega-3 fatty acid. Tandaan po natin yan. Next slide. So, ito po gusto ko lang pong i-share sa inyo yung ibinahagi ng aking lolo, si Dr. David Hibert, no? Ang kanyang credentials nandyan lang. So, napaka-konti lang po, ano? Sige. So, ano ang number one na sinabi niya? Sabi niya, a healthy immune system is dependent on healthy protein nutrition. Kaya nga po, again, gusto kong i-stress, kung gusto natin magkaroon ng healthy immune system, kailangan we increase our intake of healthy protein, not carbohydrates, but healthy protein. Number two, inadequate protein intake can lead to weaker immunity and slower recovery from illness. Kaya nga po, mahalaga, we should maintain, especially as we age, may natural decline po yung protina ng ating katawan. Nagkakaroon din po tayo ng muscle wasting or yung parang pumapayat po yung ating mga muscle. Kaya nga, yung mga taong inooperahan, we wanted to make sure, no, they have enough protein kasi ang wound healing po rin ay nagsasuffer kung mababa po ang protein intake na minsan hindi natin kaagad-agad maibigay, no? Kasi very limited na yung time. So anong ginagawa? We have to infuse or inject uh, certain kind of protein para mapataas po, para makatulong sa wound healing nila. And number three, protein is needed to maintain a healthy gut barrier. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung protein ay building block din po siya ng ating immune system, ng mga cells ng immune system, at 70% ng ating immune system makikita sa ating intestine. Kaya napakahalaga po ng protein. Hindi lang basta protein, kung hindi healthy protein ang ibigay natin sa ating katawan. Next slide. Kaya nga po, wag na tayong mag-atubili, wag na tayong mag-isip. Ano ba ang magandang source ng protein? Ayan po, nasa harapan po natin. In-award tayo as super brands, meron tayong seal of product quality, at sinikilala tayo as number one in the world. So tandaan natin, itong mga produkto na ito ay hindi ginawa para gamutin, mag-diagnose, or
are magpagaling ng kahit anong sakit. Nutrition lang po tayo. These are alternative meal replacement, good nutrition. Bakit kailangan natin ng alternative meal replacement? Pamalit po sa mga pagkain na unhealthy. Kesa kumain tayong unhealthy, palitan natin ng healthy ones, no? Kagaya niyan. Next slide. At dahil napakagaling ng ating products, kilala tayo as number one in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined. Kailangan natin ng protein. Number one in the world when it comes to weight management and well-being. And number one in the world when it comes to active and lifestyle nutrition. And with that, I hope marami kayong natutunan. Let's increase our healthy protein intake for a healthier immune system. Back to you, Lori. Ayun, grabe naman